Part 80, Gretchen. Hindi siya makapaniwalang napatitig kay Demetrio. Siguro may mali sa utak ng lalaki. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Talagang hanggang sa kamatayan natin? Hindi ako ang klase ng taong nagbibiro ng mga ganitong klase ng bagay, Gretchen. I'm serious. Wala akong magiging ibang gustong asawa kundi ikaw lang. Literal na umasim na ang kanyang mukha sa pinagsasabi nito. Siya lang ang magiging gusto nitong asawa. So ano na lang si Bianca? Flower-flower lang? Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Bakit akong gusto mo maging asawa pang habang buhay? Bigyan mo ako ng sapat na rason, Demetrio. Dahil ngayon, hindi talaga kita maintindihan. Napatitig sa kanya ang lalaki at tila ba sinusuyod nito ng tingin ang kanyang kabuuan. Napadudok naman siya sa klase ng titig nito sa kanya na para bang balak siya nitong tunawin. Subalit bago pa man makapagsalita si Demetrio, tumunog na ang cellphone nito. Sandali yung tinitigan ng lalaki bago nagsalubong ang kilay habang nakatitig sa screen ng cellphone nito. Maya-maya pa nagpakawala si Demetrio ng isang malalim na buntong hininga. Kailangan kong umalis saglit pero babalik din ako kaagad. Let's continue talking after I get back. Mabilis siyang tumango. Kahit na wag muna itong bumalik dahil ayaw niya muna itong makita pansamantala. Matapos makapagbihis si Demetrio ay nagpaalam muna to sa kanya. Tanging tango lamang ang naging tugon niya sa lalaki at pinanood tong lisanin ng apartment nila. Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng makaalis ang lalaki. Bumalik siya sa kanyang silid, nahiga habang iniisip ang mga bagay na napag-usapan nila ni Demetrio. Hindi siya pwedeng tumunganga na lang at hayaan ng lalaki sa gusto nito. Dapat magkaroon to ng rason para hiwalayan siya. Tama. Gagawa siya ng mga bagay na di niya dating ginagawa pero bago niya yun gagawin, kailangan makahanap muna siya ng panibagong trabaho nang sa ganon, sabay niyang lilisanin si Demetrio at ang kumpanya nito. At sa ngayon, wala siyang ibang gagawin kundi iwasan na makasalamuha si Demetrio sa loob ng bahay nila. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang dati niyang social media account. Nakita niyang pumalo na sa mahigit 3 milyon ang kanyang followers na dati hundreds of thousands lang naman ang tagasunod. Sinara niya yon at binuksan ang kanyang email kung saan po pwede niyang kontakin ang dati niyang mga kaibigan sa dubbing circle lalo ng kanyang senior colleague na si Audio Fairy. Veterano to sa larangan ng dubbing at malawak ang network contacts. Pinadalhan niya to ng mensahe para magtanong kung may available bang dubbing work para magkaroon siya ng extra income habang nasa bahay pa siya. Sigurado ka bang babalik ka na sa dubbing circle? May 3 million followers ka na sa social media mo. Kung tutuusin, isa ka na sa sikat ng mga online influencers ng bansa. Malaki na ang kikitain mo kung ipagpapatuloy mo yung pag-upload ng videos. Mas malaki ang magiging income mo kaysa bumalik ka sa dubbing circle. Anito nang magkausap na sila. Wala po akong planong gamitin pa ang account na yon, sir. Buntong hiningang ani Gretchen. Bakit naman? Nagtatakang tanong na nasa kabilang linya. Kung wala kang planong gamitin pang account, pwede mo namang ibenta na lang. Malaki pa rin ang kikitain mo. Alam niyo naman po kung bakit dumami ang followers ng account na yon, sir. Kung di dahil sa ginawa ng nanay at tiyuhin ko, di naman ako makikilala ng ganito. Kaya lang naman nila ako sinundan ay dahil sa issue at hindi dahil sa sarili kong content. At wala po akong balak gamitin ang curiosity nila para kumita ng pera. Pakiramdam ko isang malaking pandaraya ang gagawin ko kapag nagkataon. Paliwanag ni Gretchen. Napatango-tango naman ang lalaki sa kabilang linya. Sa bagay, may punto ka, lalo na't may prinsipyo kang tao. Huwag kang mag-alala, tatawagan agad kita kapag may bakante na. Matapos makapagpaalam, pinatay na ni Gretchen ang tawag at muli binuksan ang kanyang account. Nang tingnan niya ang kanyang inbox, natanggap siya ng sobrang daming mensahe. Karamihan sa mga yon ay pampalakas ng loob. May ilan din naman nagalit sa kanya at kinutya pa siya na pangit ang boses niya. Ilang sandali pa, isang mensaheng nakakuha ng kanyang pansin mula sa isang user na may profile picture na medyo may edad na. Bakit di ka nakapag-update ng bagong audio, Iha? Sana nasa maayos na kalusugan ka. Nalulungkot ka pa rin ba sa nangyari nung nakaraan? Huwag kang mag-alala. Marami kaming nagmamahal sa'yo at susuportan ka namin sa darating pang hinaharap from Hermania. Napahawak si Gretchen sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init na humahaplo sa kanyang puso kahit na di pa niya nakikita kung sino ang messenger.
Maraming salamat po sa pagsuporta, Auntie. Ayos lang po ako pero abala po ako sa isang bagay nitong mga nakarang araw kaya hindi na po muna ako magbo-broadcast. Reply niya. Di niya inaasahan na pagkatapos niyang maipadala ang mensahe, nakatanggap agad siya ng reply mula dito. Matanda na ako, Iha. Pwede mo na akong tawaging grandma. Gustong gusto talaga kita at sana magkita tayo balang araw bago ko mawala dito sa mundo at sana matupad lahat ng nais mo. Napangiti naman si Gretchen. Di niya inaasahang magkakaroon siya ng fans na senior citizen na. Gayon pa man, natutuwa talaga siya lalo na't pinadalhan pa siya nito ng kung ano-anong mga cute na cheering emojis. Ilang sandali pa silang nagpalitan ng emojis bago niya naisipang tawagan ng kanyang supervisor para magpaalam na hindi siya makakapasok. Agad namang sumang-ayon si Mama Andrea at di na nag-usisa pa. Nagkibit balikat na lang si Gretchen. Siguro nasanay na si Mama Andrea na lagi siyang wala sa trabaho. Mabuti nga at hindi pa siya nito tinatanggal. Siguro kung ibang kumpanya lang baka matagal na siyang walang trabaho. Lumipas na lang ilang oras pero hindi pa rin bumabalik si Demetrio mula kanina. Kahit ano pang saway niya sa sarili niya, di niya mapigilan ang panay na pagsulyap sa may pintuan. Madalas din siyang napapatingin sa orasan hanggang sumapit na lang ang gabi. Makailang beses na rin siyang magtangkang tawagan to pero sa kalagitnaan naduduwag siya. Kung tatawagan niya sa Demetrio, ano namang sasabihin niya sa lalaki? Napailing na lamang siya at tamad na sumandal sa sofa pero ilang sandali pa narinig niya ang pagtipa ng password sa labas. Bigla siyang nakaramdam ng takot at mabilis na tumakbo papunta sa loob ng kanyang silid kahit na hindi niya mawari kung bakit siya nagtatago. Kakarating lamang ni Demetrio mula sa opisina. Nagkaroon ulit siya ng ilang emergency meeting pagkatapos magkaroon ng problema sa supplier ng bago nilang produkto. Nang makapasok siya, tahimik ang buong paligid. Gretchen? Tawag niya sa kanyang asawa, sabalit wala siyang sagot na nakuha mula dito. Nilingan niyang tingin sa buong paligid hanggang mapadako ang tingin niya sa sofa. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa upuan, dinama ang parteng bahagyang lumundo. Mainit pa yon. Patunay lang na bago lang tumayo ang sinumang naupo. Napatingin siya sa nakasarang silid ng babae. Is she already inside? Humugot siya ng hangin bago naglakad papunta sa silid nito. They still have unfinished business to settle. Kung wala lang sanang naitawag ng problema sa kanya kanina, natapos niya sana ang dapat nilang pag-usapan. But damn that bad timing. Kinatok niya ang pintuan ng makailang beses pero gaya ng pagtawag niya sa babae kanina, wala siyang nakuhang sagot mula dito. Sa pag-aalala niya na baka may nangyaring masama sa babae, pinihit niya ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pintuan. I'm coming in, Gretchen, aniya, bago tuluyang nabuksan ang pinto. To his surprise, Gretchen is already lying in her bed. Nagtalokbong pa ito ng kumot. Humugot siya ng hangin bago napatingin sa takeout niyang dala. Di niya alam kung kumain na ba to ng hapunan. Gretchen, are you sleeping? Marahan niyang tanong. Maingat niyang inalis ang kumot na nakatakip sa mukha ng babae. Nangulot pa ang kanyang noo kung bakit balot na balot ito gayong maalinsangan ng panahon sa labas kahit gabi na. Nang maalis niyang takip, nakapikit na ang mata nito. Di naman niya ang noon ng babae sa pag-aakala na nilagnat ito kaya nagtalokbong pero napagtanto niya normal lang naman ang temperatura nito at may malalaki pang butil ng pawis sa noo. Nangunot ang kanyang noo bago dahan-dahang tumayo at tumalikod na. In his peripheral vision, he saw one of her eyes move. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Nagtutulog-tulugan nga ba si Gretchen kasi ayaw siya nitong makausap? Demetrio cocked his head as a small smirk appeared on his lips. Avoiding him, huh? Well, let's see about that. Nang marinig ni Gretchen ang mga yabag ni Demetrio papalayo at ang tuluyang pagsara ng pintuan, saka lang siya nagmulat at nakahinga ng maluwag. Di niya maintindihan ang sarili niya. Hinihintay niya itong umuwi tapos ngayon nandito ng lalaki, natatakot naman siyang harapin to dahil baka kung ano na naman ang sasabihin nito sa kanya. Bumangon siya sa kama, naisipang magbanyo nang mapadaan siya sa salamin. Akmang lalampasan niya ang salamin subalit tila may puwersa na dahan-dahang humihila sa kanya. Pabalik dahilan para mapatingin siya sa kanyang kabuuan. Naalala niyang sinabi ni Bianca sa kanya nung nasa ospital sila para ipahiya siya kay Demetrio.
Sa tingin niya, di naman siya tumaba, pero maya-maya pa, wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang tiyan, kasabay ng pagtagilid sa harap ng salamin. Unti-unti nangunot ang kanyang noo. Magtatatlong buwan pa lang ang kanyang tiyan, subalit kung titingnang maigi hindi na maitatago pa ang maliit na umbok doon. Agad siyang pinanlamigan. Mabuti na lang at hindi yun nahalata ni Demetrio kagabi nang muntik na siya nitong mahubaran. Baka kapag napansin niyo ng lalaki magduda to sa kanya at mabuking siya. Nanlulumo siyang napaupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi niya aakalain ganito ang sitwasyong kinasusuungan niya. Malakas siyang napabuntong hininga. Hindi siya sigurado kung ano ang bukas na naghihintay sa kanya sa dami ng di inaasahang pangyayari. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na mapapangasawa niya ang isa sa pinakamayamang lalaki sa buong Pilipinas at magiging karibal siya na isang dating child star at ngayon sikat na aktres. Nakakabaliw. Pabagsak siyang nahiga sa kama nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang pangalan, yon si Grandma Mariket, agaran niyang sinagot ang ginang. Gretchen, Iha, how are you? Balita ko na ospital ka daw, okay ka lang ba? Inaalagaan ka bang mabuti ng apo ko? Tila nag-hysterical nitong tanong. Napatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. Muling sumagi sa isipan niya ang kanyang katanungan nung nakaraan. Alam kaya ni Grandma Marie ang bagay na tinatago ni Demetrio sa kanya? Lihim siyang napabuntong hininga. Isang bagay lang pumasok sa isipan niya para malaman niya ang totoo. Gretchen, nandyan ka pa ba? Untag nito sa pananahimik niya. Napatikim siya bago sumulyap sa may pintuan. Baka gising pa si Demetrio at marinig siya. Kala pa naman ng lalaki tulog na siya. Ayos lang po ako, Grandma. Nagpapahinga na po ako sa bahay. Mahina niyang sagot. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ito kasing si Demetrio hindi man lang nabanggit sa akin ang nangyari sa'yo nang sa ganon na alagaan kita sa ospital. Pagmaktol pa ng matanda. Sandaling natigilan si Gretchen pero maya-maya lang napaisip siya. Mas mainam na rin na di sinabi ni Demetrio kay Grandma ang nangyayari sa kanya para di niya ito maistorbo. Mula nang malaman niya mula sa mayamang angkan ang mag-asawa, parang nakakaya nang maging pabigat sa mga ito. Hindi na po namin sinabi para hindi kayo mag-alala, Grandma. Minor accident lang naman po ang nangyari, pagsisinungaling niya. Pero kahit na, you are my granddaughter-in-law, dapat alam ko pa rin. Himig nagtatampo nitong bigas. Pasensya na po kayo, Grandma. Babawi na lang po ako. Kapag magaling na ako, bibisitahin ko po kayo. Pangako mo yan, ha? Natatawa naman siyang umoo, subalit nang matapos ang tawag, unti-unti ring napalis ang ngiti sa labi niya. Kung sakaling mapapatunayan niya na nagsisinungaling din na mag-asawa sa kanya, sigurado siyang masasaktan siya. Ilang minuto siyang nanatiling nakaupo sa kama nang maramdaman niya ang pagkalam ng sikmura niya. Sa kakahintay niya kay Demetrio, nakalimutan niya na di pa pala siya naghahapunan. Akmang tatayo siya na maisip niya na baka gising pa si Demetrio at magpang-abot sila. Sandali siyang natulala nang maisipan niya na magpalipas na ng muna ng 20 minuto bago lumabas. Siguro naman wala na si Demetrio ng mga oras na yon, di ba? Nahiga siya sa kama habang naghihintay ng oras at marahan niyang hinaplos ang kanyang sikmura. Wait ka lang, baby, ha? Hintayin muna nating ma-knock out yung daddy mo bago tayo lumabas. Carry mo pa naman, di ba? Bulong niya na para bang naririnig siya nito. Maya-maya pa dumaan na ang 20 minuto. Maingat siyang lumabas ng silid at nagtungo sa kusina para maghalongkat ng pupwede niyang kainin. Subalit nang makarating siya sa kusina, nakita niyang may nakanda ng pagkain sa mesa gaya kanina. Agad niyang napansin ang sticky note sa ibabaw ng takip ng pagkain. If you wake up, I've prepared this for you, Demetrio. Tumaas ang isa niyang kilay. In fairness, masarap ang pagkain at mukhang mamahalin. Siguro in-order yon ni Demetrio sa isang fancy restaurant. Di na siya nag-inarte pa at nilantakan na ang pagkain, lalo pat gutom na siya. Nang matapos siyang kumain, siya mismong nagligpit. Siniguradong malinis ang kusina bago siya lumabas at nagpunta ng salas. Pero gano'n na lamang ang gulat niya nang madatnan sa Demetrio, prenteng nakaupo sa isa sa mga sofa. Suot pa rin ng lalaki ang damit nito bago to umalis. Ilang beses pa siyang napanunok, lalo pa nga titig na titig ito sa kanya. Salamat nga pala sa pagkain. Nakatulog kasi ako kaya hindi ako nakapagluto, pagdadahilan niya. Tumango naman si Demetrio. It's okay. Huwag ka munang magluto hanggat hindi ka pa gumagaling.
Gretchen, gusto kong magpahinga ka na muna. Tumikhim siya. Ba't ba parang ang awkward ng sitwasyon nila? Malayong malayo nung araw na niyaya niya to ng kasal. Sige, matutulog na ako. Inaantok na kasi ako eh. Pagsisinungaling pa niya at umextra pa talaga siya ng hikab. Akmang lalampasan niya sa trio nang bigla na lang tong tumayo at hinirangan siya. Sa gulat niya ay muntikan pa siyang matumba kung di lang to naging maagap na alalayan siya. Careful! Halos pabulong na nitong sambit. Agad naman siyang umayos ng tayo at sinubukang lumayo kay Demetrio. Pero hindi siya nito hinayaan at hinigpitan pa ang pagkakapulupot ng braso nito sa kanyang bewang, sabay din sa kanan sa katawan nito. Namilog ang kanyang mga matang nagpumiglas. Ano bang ginagawa mo? Natataranta niyang bikas. You asked me a question earlier and I'm here to answer it. Nangunot ang kanyang noo. Akala niya tapos na sila sa bagay na yun. Hindi niya akalain yun pa rin na magiging topic nila ngayong gabi. Di ko na kailangan ng sagot mo. Malamig niyang turan. Dahil kahit ano pang sagot nito, wala naman siyang pakialam. Ang mahalaga matuloy ang divorce nila. Pero nang tingnan niya si Demetrio, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito at bago pa siya makapag-react, dinampian na nito na isang magaan na halik ang labi niya. Aba, namumuro na yata ito kahahalik sa kanya. Akmang itutulak niya itong muli palayo nang matigilan siya sa katagang lumalabas mismo sa bibig ng lalaki. I like you, Gretchen. Umawa ang kanyang mga labi kasabay ng pagsalubong ng kanyang mga kilay. Isang nagtatanong na titig ang pinukol niya kay Demetrio na ngayon ay hawak pa rin ang bewang niya. Anong sinabi mo? Paninigurado niya. Di niya alam kung nagkamali lang ba siya ng dinig o sadyang si Demetrio ang nagkamali ng pagkakasabi. I said I like you. May diin itong bigkas. Ilang segundo siyang natulala habang pinoproseso ang utak niya nang sinabi nito. Demetrio likes her? Napakurap-kurap siya at maya-maya pa hilaw na natawa. Ah, gusto mo ko. Okay, may nahon niyang sambit. Gusto siya nito. Wala naman sigurong mali siya yon, hindi ba? Okay, yun lang ang isasagot mo? Di makapaniwalang tanong ni Demetrio. Muli siyang natawa. Sabi mo gusto mo ko at kaya mo lang naman nasabi yan dahil mabait ako sa'yo, di ba? Gusto mo ko bilang kaibigan dahil maayos ang pagkasama natin. Nagpakawala si Demetrio ng isang malalim na buntong hininga. Stop playing coy, Gretchen. Pakiramdam niya tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo sa sinabi ni Gretchen. Halos hindi siya makahinga dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Gusto siya nito, walang harong biro. Pilit niyang tinatago ang sayang nararamdaman niya kahit pa nagdiriwang ang puso niya. Pero ang sayang nararamdaman niya ay mabilis na napawi nang maalala niya ang sekreto nito at ni Bianca. Paano nga ba siya maniniwala sa lalaking may itinatago sa kanya? Dahan-dahan siyang kumalas mula sa pagkakahawak ni Demetrio. Mabuti na lang nga at di na siya pinigilan pa ng lalaki. Huminga siya ng malalim bago matapang na sinlubong ang mga mata ng lalaki. Ano bang nakikita mo sa akin? Bakit mo ako nagustuhan? May nahon niyang tanong. Kung ikukumpara ang sarili niya kay Bianca, masasabi niya, nakakalamang ang babae sa maraming bagay. Bakit bigla na lamang siya nitong nagustuhan? Pinaglalaroan lamang ba siya ng lalaki? O kahit na hindi si Bianca, maraming babae ang nakapaligid kay Demetrio, lalo na't mayayaman to at may itsura. Ano bang laban niya sa mga babaeng yon? Gayong isa lang siyang simpleng probinsyana na nagtungo sa syudad para magtrabaho. I like you because you are Gretchen. Diretsahan itong sagot. Maraming mga magagandang babae dyan, Demetrio. I don't care about other women. Putol nito sa sasabihin niya sana. Naparunok siya bago nag-iwas ng tingin. Masyadong mataas si Demetrio para sa isang kagaya niya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Demetrio. Madalas tayong magkasama kaya't naninibago ka lang at nasabi mo na gusto mo ko. Pero kapag naghiwalay na tayo, marirealize mo rin na hindi totoong nararamdaman mo. Unti-unti, kumalimlim ang titig ni Demetrio sa kanya. Humugot ng hangin ng lalaki bago nagsalita. Alam ko kung ano ang nararamdaman ko, Gretchen. Kaya hindi ko agad sinabi sa'yo para makasiguro ako. I am not kidding, nor overwhelmed. I'm sure with what I feel about you. Seryoso nitong bigkas. Sa ikalawang pagkakataon, hindi agad nakapagsalita si Gretchen dahil hindi niya malaman kung anong sasabihin niya. Masyadong maraming bagay pang nakapagitan sa kanila at di niya alam kung paano resolbahin ang lahat. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita.
Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Ilang sandali siyang tinitigan ni Demetrio bago napatango-tango. Okay, it's fine. If you don't believe me, but that doesn't mean I'm giving up. I'm going to show you and prove to you that I'm serious about you, Gretchen. Napakarap-karap si Gretchen at ilang beses na napanunok. Bahala ka nga kung anong gusto mo. Anito at napaatras na ilang beses bago nagmamadaling nagtungo sa kanyang silid. Mabilis nara ni Gretchen ang pintuan at napasandal doon. Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang dibdib. Seryoso ba talaga si Demetrio sa mga sinasabi nito? Sinundan naman ng tingin ni Demetrio ang papalayong bulto ng babae. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Her reaction makes him happy. Nung nakaraan lang naalala niya kung gaano to katapang nangayain siya nitong magpakasal. Now she looks like a shy teenager, blushing with every word he says. It makes him wonder kung saan na nagtungo ang tapang ng babae.